Magandang gabi po mula sa Baguio. Ako po si Odi. More than 13 years na nagda-dialysis. Okay. Sound check. Sound check. Okay. Habang nag-aantay po tayo ng ating mga ah, ah, manonood ngayong gabi, antay na po tayo ng konting sandali. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi, good evening, Doors. Ah, Simulan ko na. Ulitin ko lang uli mamaya. Kung nababasa niyo po yung ating live ngayon na title dyan is random live questions lang po ito sa mga manunood ngayong gabi. Gusto ko po kayong ibahagi sa aking munting talakayan. Kung makikita ko kayo na may gusto kayong itanong, pwede ko po kayong ipasok sa live. Kung gusto niyo pong magtanong o mag-share ng thought ninyo patungkol sa inyong mga pinagdaraanan, hindi kailangan buo, basta magkwentuhan tayo kung ano po yung gusto ninyong pag-usapan na napapaloob doon sa ating ah, sitwasyon bilang dialysis patient. Ayan, hantay lang tayo ng sandali. Habang nag-aantay tayo, ako po muli si Odi. Ah, More than 30 years na po ako nagda-dialysis. Ako po ay dating post-kidney transplant patient or survivor ng 14 years. I was first diagnosed a CKD. I was first diagnosed 1997, uh, uh, secondary to glomerulonephritis. Yan. Magandang gabi po, Rosalie Jinky. Taga saan po kayo, ma'am? Yan. Andrea, magandang gabi. So, magantay tayo ng konting manonood. So, basic lang po yung ating gagawin ngayon. Random po na phone, sa halip na phone-in question, ang gagawin natin, pwede ko kayo ipasok sa live, pero may mga rules po tayo. Siyempre, alam niyo na, hindi tayo pwedeng ma- hindi tayo pwedeng ma'am Yet, wait lang po hindi tayo pwedeng mag-swear or magmura, baka tayo masensor. Ah, One question at a time. Kung mayroon pang gusto magtanong, sa halip na phone-in question, live question, ipapasok kayo sa video. Tapos, siguraduhin po natin na hindi tayo nasa maingay na lugar para hindi din po tayo, para mamkarinigan po tayo. Okay? So, yun po. Yun lang naman yung mga rules natin as much as possible. Basic lang naman po. Yung, syempre, naaangkop sa sitwasyon natin or sa mundo ng dialysis, hindi disclaimer, pag-uusapan lang po natin siya. Hindi po ako doktor at ang ating pag-uusapan ay base lamang sa ating mga karanasan bilang isang pasyente, bilang naranasan nyo at let's mag-sharing po tayo. So, Ma'am Yet, pasok ka na. Ano ba to? Add. Ah, Yan. Adi. Ayan. Good.
Good Hi, evening, Ma'am sir. Ye. Good evening po, Good sir Rod. evening. Magandang gabi. O, Sal- stay put ka sal- lang. Ayan. Sige, settle Salamat muna po. kita. Apo. Oo. Dati kasi pasensya na last time, mayroon tayong topic doon. So naisip ko, gawin ito para actually dahil naisip ko hindi kita maipasok kasi may topic kaming pinag-uusapan. Baka Okay lang. focus muna kami doon that time. So Apo. sabi ko hindi ako. So, Ma'am Yet, pakilala ka sa ating mga viewers na 4,000. 4,000. Sige, pakilala ka, Ma'am Yet. Dami yan soon, sir. Ayan, ako po si narinig niyo, sir? Naku, Ma'am, nag-i-echo ka. Wait lang. Okay, ulit. Ako po si Mayet po, taga Bicol. 2 years na po ako nagda-dialysis. 2 years Okay, sige and Ma'am. 4 months. Opo. Ayun, Sir Odi. medyo, medyo nahiya pa sa Sige live lang. eh. Sige. Oo, okay lang, Ma'am. Kwentuhan lang tayo. Kunyari tayong dalawa lang ang magkausap. So, more than 2 years ka nang nagda-dialysis. Saan ka, Ma'am, sa Opo. Bicol? Albay po ako, sir. Albay, wow. Wish ko lang makapunta ako ng Albay. So, Opo. ikaw, Ma'am, gusto mo ba ikaw na ang magkukwento ng gusto ko sa iyo muna manggaling bago ako papasok para may tanong ka ba? Gusto ko malaman muna kung introduce mo muna yung sarili mo briefly. Yun lang, kung may gusto ko pang idagdag, the floor is yours. The mic is yours. Sige po. Sabihin mo muna kung ano ayoko kitang pangunahan. So, briefly lang kung ano pa yung gusto mong sabihin. Then, let's discuss kung may question ka, kung ano yung gusto mong i-share bilang isang pasyente. Ayun lang po, Sir Odi, kasi ayun sa nakikita ko ngayon, medyo marami na po kasi talaga, as in marami na pong nagda-dialysis na mga bata eh. So ayun, gusto ko lang din pong maging aware din sila na talagang kailangan doble ingat po, especially sa mga kinakain natin kasi hindi na nga natin alam kung bakit nangyayaring ganito. Sobrang mga bata po ngayon nagda-dialysis, di ba dati po kasi parang alam ko sa matatanda lang, di ba, halos yung dialysis. Parang sa nakikita ko po ngayon, as in, parang 18 hanggang 25 po yung mga nagda-dialysis ngayon. Kaya nakakalungkot po isipin na pabata po yung nagda-dialysis. Kaya yun, sana po sa mga may magulang na mga anak, tapos yung mga anak nila na mahilig sa mga drinks or any na maaalat po, sana iwasan nila kasi talagang ang hirap talaga ng buhay ng dialysis. Kaya sana Sir Odi, mas marami pa tayong yun nga, mas maganda talaga yung marami din po tayong yung mga ganito na para for awareness po sa lahat, especially na po 'di ba? Kasi sobrang dami na talaga, nakakalungkot po isipin kasi hindi na po talaga biro yung mga nagda-dialysis ngayon. Ayun lang po, Sir Odi. Oo. Thank you. Thank you, Ma'am Yet. Bago kita bitawan. So, wala kang hindi tanong yung kay Ma'am Yet, kay Ma'am Mayet. So, mag-oxygen ako ha. Anong tawag dito? Ano naman yung masasabi mo bilang yung journey mo 2 years and 4 months ata? Ano yung hindi. Ayoko sabing overall. As of from the time you started, nagsimula ka sa dialysis hanggang ngayon, ano yung pinaka-major struggles mo aside from financial, syempre? Medyo nakaluwag tayo ng konti dahil sa nangyari sa PhilHealth, di ba? So ano sige, basically ikaw na bahala kung anong gusto mong i-share sa amin bilang isang pasyente. Ayun po, kasi dati po kasi Sir Odi, puro trabaho lang din ako. So parang nakapokus talaga ako doon sa goal ko na magkaroon ng ganito, ganyan, gano'n. Tapos yung sintomas po na parang hindi ko po, may mga sintomas na po ako yung nararamdaman. Pero para sa akin, binaliwala ko po yun. Yun po yung mahirap sa atin, yung parang minsan kahit alam natin na hindi na maganda yung pakiramdam, pinipilit. Nawawala ka, ma'am. Nawawala ka, naghang ka na. Naghang ka na. Oo. Hello. Nawala ka na, ma'am. Sorry. Nawala ka na ata.
O sige. Nagawa na, okay. Medyo nag-gets ko naman ata yung sinabi mo. Hello, ma'am, nandyan ka pa? Po, sir, andito pa po, kaya lang parang di ako Oo, oo, oo. Anyway, nagchat-chatty ka, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you sa inyong pag-share. Actually, medyo, siguro minsan gawin natin siya ng araw naman. Ayan, nawala na si ma'am. So anyway, thank you for Ma'am Yet sa pag-share. So ayun po, ang sabi ni Ma'am Yet, may mga sintomas na siya na nararamdaman niya before. Karamihan naman po sa atin is, hindi, ako, example ko rin na siguro yung panahon namin, mas I'm 48, hindi naman uso sa probinsya natin siguro. Ayokong sisihin na ang kultura ng Pilipino is ganon. Pero ako, na-experience ko na hindi sanay nang nagpapa-check up. Nung bata kami, yung glomerulonephritis po, karamihan, yun yung pinost ko last kanina, na yung simpleng sore throat, akala mo sore throat lang. Kaya mas maganda na mas yung hindi tayo nagsi-self-medicate. Pero syempre, too late, di ba? Ako, na-connect ko na lang yung mga dots nung before ako magkasakit na, kaya pala, Ma'am Yet, okay lang po. Usap tayo ulit. Pero maraming po salamat kay Ma'am Yet from Bicol, Albay. Magandang gabi po sa mga taga Bicol, Albay. So, yun po. Ako, basically, marami sa atin, ako, me for one, na nag-self-medicate. Ngayong nasa dialysis na tayo, yun, paulit-ulit ko na naman sinasabi. Nung sa video ko, we always consult with our doctors. Kung hindi natin nakikita yung mga nephron natin, dapat actually meron tayong physician on duty sa mga center at hospital natin. Tanungin natin sila. Sila po ang nakakaalam ng pangkalagayang kalusugan natin. Hindi tayo bilang mga pasyente, hindi po tayo, karanasan lang yung atin, pero sila pa rin ang malasay medically in terms of medical. So, yun po. Next, sino po ang gustong magtanong, mag-share or anything? Alam niyo na po yung rules. Kung sana po, sino ha? Magandang gabi, Manangging. So, yung may mga gusto pong magtanong, pwede ko po kayong ipasok sa loob sa group. Good evening, Sir Te. Magandang gabi po, Sir Te. Makati, mga taga Makati, magandang gabi. Magandang gabi, Sir Rusty Lahip. Shout out sa mga taga Kalamba. Shout out sa mga taga Makati. Sorry, hindi. Pag sinabi niyo po yung hi at hello, pakisabi na rin po yung location ninyo para ma-shout out ko kayo, ha? Para hindi, ayan. Sino pa ba yung mga hindi ko nabasa dyan? Shout out. Asel, Sir or Ma'am Asel de los Reyes, taga saan po kayo? Ma'am Arlene del Rosario, magandang gabi po. Andrea, magandang gabi. Ano po ang sintomas nyo? Andrea, ang sintomas ko, may tinatawag silang asymptomatic. So, walang symptoms. Hindi, siguro dahil din, yun ang tingin ko ha, siguro mataas yung tolerance ko sa pain. Nung time na na-diagnose ako, bigla lang hindi ako, may mga ibang pasyente na nagko-collapse, nag-emergency. Sa akin, lumabo lang yung mata ko. So, they call it asymptomatic na lumabo yung mata, nagpa-BP, yun, dire-diretso na. May mga ganyang cases din na kailangan nagpa-check up lang dahil kailangan nila sa work o kaya mag-abroad. May mga nabasa akong ganyan eh. So, doon lang nila nakita na mayroon palang mali sa kanilang katawan. Dahil overall general check-up sila dahil kailangan. Ako yun lang. So, Andrea, to answer your question, asymptomatic yung sa akin, chronic kidney disease, secondary to glomerulonephritis. So, namaga yung TBX ko tapos nag-shrink. So, may mga ganun. Iba-iba kasi ang case eh. Iba-iba yung causes ng CKD nila. So, anyway, Boy Alex Agiman, Sir Boy Alex Agiman, magandang gabi po. Taga saan man po kayo. So, may gusto pong pumasok pa para magtanong. Andrea?
Gusto mo bang pumasok? Good evening po, Ma'am Hanaylin. Hanahaine. Bailen. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Live po tayo from Baguio. Baka may gusto po kayong i-share or gusto kayong itanong, ipapasok ko kayo dito sa live. Pwede po kayong magbigay ng thoughts, pwede po kayong magbigay ng inyong mga ng tanong, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin, mag-share tayo ng ating mga experiences. So, siguraduhin lang po natin na hindi yung patungkol lang po sa ating pinagdadaanan na dialysis. Magandang gabi, Sir or Ma'am Mel Soriano. Magandang gabi po. Nag-iimbita po. Sali po na phone-in question. Magandang gabi, Boy. Carlos Ilagan ng mga taga Puerto Princesa. Salit na phone-in question. Salit na phone-in question. Ano ba tawag sa ganito? Live question, live phone-in. Mali. Hindi ko alam ang tawag. Pasok kita, Andrea. Sige na, anything. Hindi ka naman pasyente, pero supporter ka. Still, di ba? So, inaanyayahan ko po kung may mga tanong po kayo. Kasi minsan may mga tanong na pag nagtatopic, may mga hindi ko na po nababasa yung tanong. Nababasa ko after na ng topic. So this time, gusto kong pag-usapan natin yung tanong, kung mayroon man kayong tanong at kung kaya kong tanongin, sagutin, pag-usapan natin, ipasok natin kayo sa video para mabilisan lang, salit na phone-in question, live questions na you yourself or thoughts ninyo, pwede nyo i-share sa amin. So, makikita kayo live. Mabilis lang, pwede nyo i-discuss briefly, pwedeng pagkatapos yung magtanong, out na kayo. So, ganun lang. Pag shy kayo, ganun lang po. So, magandang gabi sa mga taga Puerto Princesa, Boy, Carlos Ilagan Lopez, sa mga taga Co-op Hospital ng Puerto Princesa. Magandang gabi po sa inyo lahat dahil nagdyan din ako nag-dialysis. Sa ACE Hospital, hindi ko alam kung nandyan pa yung mga pasyenteng kakilala ko. Magandang gabi po, Ma'am Jerlan or Sir Jerlan Tartersan. Magandang gabi po. May mga gusto po kayong itanong? Ma'am Michelle Reynoso. Magandang gabi po sa inyo. Edong. Hi, Edong. Dugong sa dagat magpayo. Edong magpayo from Puerto Princesa. Magandang gabi, Edong. Pwede kang pumasok, Edong, if you want. If you like, pwede kang magtanong bilang, if you like. Pwede kang mag-share as a patient also. Iba lang ang case mo, pero you might want to share your, Dong. Hi, Dong. Yun po. Balikan ko lang yung kaninang sinabi ni Ma'am Yet, no? May mga naramdaman na siya prior pa pero hindi pinapansin. Yun po yung common nating, siyempre, ang unang iniisip natin yung pera. Sir Hapon or Ma'am, I don't know if this is Ma'am or Sir Hapon, Roy Alegria. Magandang gabi po. May mga package na po ang PhilHealth, yung e-consulta. Inaaral ko yung e-consulta pa tinitingnan ko sa page, hinahanap ko yung sa Google yung kanilang mga e-consulta facilities or yung mga connected na e-consulta. Pero kasi yun na isa sa mga magandang i-advocate or information dissemination pa na mayroon na pong e-consulta ang PhilHealth na dapat nating i-avail kasi hindi na po sana rason ngayon yung pagpapacheck up kasi mayroon naman pong health center. At least, basic check-up lang kasi magsisimula naman lahat po yan sa blood test or blood chem or yung kailangan ipa-check yung inyong urine, yung inyong blood. Simula sa CBC pinaka-basic is CBC, which is complete blood count. So yan, pwede nang gawin sa city health natin or sa municipal health natin, dapat nagagawa na o kaya sa provincial. Alam ko po, marami sa atin at pinagdaanan ko yung talagang noong 1997, ang hirap din po talaga. Ngayon, nag-improve na siya. So, yung e-consulta, hindi ko po siya familiar pa, pero sana po mas silipin natin sa PhilHealth, itanong natin sa PhilHealth, saan po kami pwedeng magpa-e-consulta
sino-sino po, ano-ano po yung mga ospital na pwede nating puntahan para magpa-check up. Hindi ko alam kung implemented na po yung tungkol dun sa oral hygiene ng e-consulta. Puntahan po natin yon. May page po ang PhilHealth, pwede po tayong tumawag sa kanila. 24/7 po, pwede nating itanong. Kasi napanood ko yan one time sa isang documentary, sa isang talk show na nag-uusapan yung mga ospital. Imagine, mayroong mga, kung hindi ako nagkakamali, isang kilalang ospital sa Manila na affiliated or registered siya, tama ba ako sa term ko, as e-consulta. Hindi ko na masigurado kung ano yung pangalan nung ospital. Pero, ay, St. Luke's. Ang pagkakaalam ko, St. Luke's ata yun, narinig ko. In-interview ni Christian Isguera yung isang, I forgot, si Doktor, dati siyang taga DOH, undersecretary siya, na ang kanyang e-consulta is nasa St. Luke's ata. Yun yung nakita ko, wow, pwede pala yun. So, kailangan nating alamin yung e-consulta natin kung saan tayo pwedeng magpakonsulta ng kung ano yung mga basic packages po para ma-check tayo regularly. Not really regularly, pero at least kung may nararamdaman tayo, pwede tayong pumunta sa mga doktor. Ayun. Maria Nelson, Sheila Canlas, may mga gusto pong magtanong na mag-live. Cheska, magandang gabi. Cheska from Bamban, Tarlac. Magandang gabi sa mga taga Bamban, Tarlac. Magandang gabi sa mga taga Tarlac. May mga gusto pong magtanong ngayong gabi na pwede nating ipasok sa live. Welcome na welcome po kayo to to ask your question. Pa-shout out, ayan na, Cheska from Bamban, Tarlac. CKD, secondary to lupus. Sorry, hindi ko alam yung particular. Basta lupus at the same time, CKD si Cheska. Cheska Yu from Bamban, Tarlac. Magandang gabi sa mga taga-Tarlac. Shout out kay Cheska. Cheska, i-shout out mo yung dialysis center mo para ma-mention din natin dito. Yung mention mo yung iyong dialysis center kung saan ka nagda-dialysis, yung barangay mo, pasalamatan natin yung nagsiservice sa inyo. May mga ilan po dito na si-service ng ambulansya ng kanilang mga barangay. Pakisabi po para mapasalamatan natin sila dahil malaking tulong yung nagagawa nila sa ating mga kapwa-pasyente na naihahatid at nasusundo at naihahatid sa kanilang mga bahay at dialysis center bago magpa-dialysis at after magpa-dialysis. Malaking tulong po ito sa atin, lalo na doon sa mga mas nangangailangan. Ayun, sino pa ba? May mga Cheska, pasok ka? So, ayun po. May iba pa po bang mga katanungan na gusto magtanong? Huwag po kayong mahiya. Pwede nyo na lang i-type nyo po. I-comment nyo na lang sa baba. Doon sa mga hindi pa nakafollow sa akin sa Facebook, pa-follow po ako. Maraming salamat po. Pa-share po ng mga video kung na-inspire kayo, natuwa kayo, at meron kayong nakuhang may napulot kayo kahit konting aral. Paki-share po sa inyong sa mga kapwa natin dialysis patient para mas maging malawak yung ating manunood o audience. Shout out sa mga taga-Tiglao Medical Center Foundation, sa mga staff nurse, sa mga dialysis tech, sa staff, office staff ng Tiglao Medical Center Foundation. Saan yan, Cheska? Sa Bamban din ba yan? So anyway, Tiglao Medical Center Foundation. Oh, anyway, ayun, baka may mga comment po kayo, tanong na gusto ninyong pag-usapan. Cheska, pasok kita. Comment ka? Gusto mo? Pasok kita sa live. Cheska, mic test. Mabalacat. Tiglao Medical Center Foundation, Mabalacat, Pampanga. So malapit lang ang Mabalacat. Pakikuha na rin yung nandiyan na pala sa Mabalacat, pumupunta ka sa Mabalacat pasok kita, Cheska.
Okay, sige. Ayun, wala naman, may gusto akong i-discuss pero hindi medyo mahaba-haba ito eh. Yung baladong, briefly lang, yung tungkol sa BFR, yung BFR po, yung blood flow rate, kasi may nagtanong sa akin last time, hindi, ang tinanong lang ako kung, um, yung BFR po natin, depende po yan sa doktor kung paano kayo prescribe ng doktor. Kung ano yung order pala ng doktor sa blood flow rate ninyo. Yung blood flow rate, yun yung dumadaan doon sa dialyzer natin. Kung ano yung rate o yung bilis ng pagpasok ng dugo sa ating katawan. From dialyzer back, papasok sa ating mga uh, katawan. So, yung sa akin po, sa ibang lugar, alam ko umaabot sila ng 400 eh. Sa atin po dito, ang pagkakalam ko at ang na-observe ko, 300 ang pinakamataas. Magandang gabi, Maminda Padilla. So, ang sa akin po, since I started, 300 ako. Kasi may mga, pwede niyo po ito i-research, nasa Google po ito, the higher the BFR, mas malinis ka. Pero siyempre maraming factors ang nagmamatter. Hindi yun pwedeng, ay bakit yung BFR ko mataas, bakit sa kanya mababa? Ay bakit yung BFR ko mas mababa sa kanya mataas? Hindi yun po basta ganun kasimple. Kailangan pong mayroon pong kinocompute ang mga doktor dyan, ng mga nephrologist natin, kung kaya ng puso natin, kung yung blood pressure natin. Pero basically, nagmamatter yung ating BFR sa laki ng katawan, kung ano yung build ng katawan mo, sa weight mo, sa health condition mo, lalo na dun sa may mga sakit sa puso. May mga sakit sa puso na iba-iba ang klase ng sakit sa puso. So, hindi pwedeng mataas ang BFR. Okay? So, hindi pwedeng, ay basta kailangan mataas, hindi. So, yun po yung tungkol sa BFR. Pwede nyo itanong sa mga doktor nyo, okay lang po. Hindi ko po sinasabing mali ang BFR ninyo, ha, tandaan ninyo. Hindi mali ang BFR ninyo. Sinasabi ko lang yung bakit, kasi tinanong ako, ano daw ba ang protocol ng BFR, parang ganon. Hindi po ako ang nagdidikta ng BFR ko, kundi sa doktor. Magandang gabi po, Ma'am Rosalinda Mitra, mga taga Puerto Princesa, magandang gabi po. Ma'am Hilda, may tanong ka? Yung may mga gusto, Ma'am Hilda, good evening. Ma'am Rosalinda, magkaka-rhyme talaga yung mga pangalan. Magandang gabi po. Yung may mga gusto pong ang palabas, ang ngayong gabi po, pwede po kayong mag-live. Salit na live phone patch is uh, live patch. Pasok ko kayo sa video, you can ask question or you can say your thoughts, your opinion about the situation that we have right now, yung kung ano tayo bilang dialysis patient, pwede namang tanong tapos babay na. Kung nahiya kayo, pwede namang ganon. Basta wala lang mga, syempre baka ma-sensor tayo. Tungkol lang po sa sakit natin. Meron po bang gustong magtanong? Baka may gusto magtanong o kaya pakisulat na lang po yung inyong mga tanong. Kung meron kayong mga katanungan. Magandang gabi, Sir Raul Montefrio. Ang ganda ng apelido. Raul Montefrio. Parang Don na Don. Ang ganda ng apelido. Mas Sir Raul, Kamarin, Caloocan. Magandang gabi sa mga taga Kamarin, Caloocan. Si Maminda, taga saan na po kayo? Shout out sa mga taga Puerto Princesa, shout out sa mga Caloocan, shout out sa mga taga Tarlac, shout out sa mga taga Albay, kay Mamayet kanina. Hindi ko alam yung iba eh, kung taga saan. May taga Bulacan ba? Mga Balacat, Pampanga. Ayun. Ano ba? Mayroon po bang gustong kung may mga tanong po kayo, pakilagay po sa baba. Excuse me.
Ayan. Maminda, ayaw mo mag-live, Maminda? Maminda, shout out sa mga taga-Imos. Ilang perm cut na nakabit sa akin? Pangatlo na po ito, ma'am. Pangatlo na tong perm cut ko. Dahil nga sa BFR, yung BFR ko nung unang perm cut ko, huminto yung aking, lahat ng fistula ko wala na. Huminto siya, hindi siya nasira, hindi siya whatever, kundi na huminto lang siya ng kusa. Yung isang, I think the Venus, huminto. So, kailangan kong that time nasa probinsya ako, kailangan kong lumipad pabalik ng Baguio para magpagawa ng perm cut. Kasi dapat sinasuggest perm cut or graft. Unang-una, mahal yung graft. Tapos, nagtatanong na ako, mas gusto ko pa rin ang perm cut. Siyempre, patients, ano pa rin siya, discretion and patient's choice. Unless wala na talaga akong, awan ng Diyos, yung tatlong perm cut na yan, isang side lang po lahat. Hindi ko alam kung pababa o pataas, hindi ko na nga naitanong eh. Yun po, Maminda. So, yung unang perm cut ko, 3 years, pinalitan siya, hindi dahil sira, kundi dahil tumutunog yung machine. Yung BFR ko bumababa. Kasi gaya nga ng sabi ko, ang BFR, the higher the BFR, the cleaner you get. Okay? Again, case-to-case basis po ang BFR kung bakit ako naka 300. Sabi ng doktor ko, masyado nang ang baba ng BFR mo, 250, 225. Ako yun ha. Huwag niyo po ako i-compare sa mga sarili niyo or sa mga iba naka-perm cut. Parang hindi ka nagda-dialysis. Kasi umabot ng 15 yung aking perm cut. Perm cut, yung BFR ko, 3 times a week ako. So sabi, ipa-check. Hindi naman, okay naman yung pressure, yung flashing, okay. So, sabi baka nag-wear and tear. So, pinalitan. So, nung pinalitan siya, mas lalong bumaba. So, in short, ang problema, yung machine. Mukhang hindi ako akma doon sa unang machine. Kaya lumipat ako ng center or hospital para doon sa ngayon, mas akma na ako doon sa machine. Naabot ko na yung optimum level, optimum na BFR, which is 300 for me. So, ayan, ang effect. So, mas okay na siya. Yung pangalawa ko na infect, which is okay. Ngayon, tumagal lang yun ng almost 2 years. Ito, magna 9 months. Kakabit lang po nito ng April, mag 1 year pa lang. Oh, yung nakadalawang graph yung hobby mo. Yes, ma'am. Iba-iba po kasi ang dito ko na nga lang basahin. Sorry. Yung graph po kasi, siyempre, vascular surgeon nyo pa rin yung mag-decide yan. Pero ako, ayaw ko muna as much as possible. Kasi meron akong concern dyan na ayoko nang i-discuss. Dahil siyempre, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. So, yun, yung akin. Pero kasi case-to-case basis kung wala na, may kakilala rin ako na nag-graph. Nakadalawang graph, hindi, from perm cut, nag-fistula, hindi, from perm cut, nag-IJ to femoral to graft to IJ habang pinapagawa yung kanyang fistula. Diba ang dami? So again, iba-iba po. Pero may binabagayan. Yun naman yung laging sinasabi ng doktor may binabagayan siya na pasyente din. So depende po sa pag-aalaga. Okay. Same spot. Yes, ma'am. Nasagot ko kanina. Same spot din yung sumunod. Yes, ma'am. Sinabi ko po kanina. Itong tatlo na to, same spot. Lahat po siya nandito tatlo. Pati IJ ko nandyan. So, nakaisang IJ, bali 4 na tusok na yan dyan. Hindi ko alam kung same spot lahat. Nandito lahat sa kanan ko. Okay. So, wait. Ay, Timothy. Hi, Sir T. Paano ko napapanatili ang positive outlook ko through challenging time? Sir T, tao pa rin ako. Lahat tayo dumadaan dun sa challenges.
naapektuhan pa rin ako. Siyempre, supladong driver, supladong ganito, supladong guard, everything. Maraming toxic, maraming stressor sa labas, sa outside forces, baga. Pero with naapektuhan, kailangan ako ang defense mechanism ko. I need to say say it out loud, not to the person, but at least nare-release ko siya. Ano ba yan? Ganito, ganyan. Dapat hindi na ganyan dito sa ganito. Parang ganun lang. Then, I move on. Kasi pag hindi ko siya nilabas, ako, hindi ko siya dinaldal, feeling ko nandito siya sa loob ng puso ko, nandito siya sa dibdib ko. Mahirap yun for me. For me. Dahil, parang ano kong kinurtel. Curtailed yung aking emotion. Hindi mo ako pwedeng hindi pasalitain kapag hindi mo ako pinasalita. Mas lalo akong aatakihin sa puso. Positive outlook, dumaan na ako dun sa worst ko eh. Dumaan na rin ako dun sa worst ko. Dumaan ako dun sa worst ko, T. Even dun sa it's really painful yung fistula. Alam natin na ang fistula painful, di po ba? Ako, ang mindset ko sa pagtutusok ng fistula, it's really big. Yung malaki talaga yung kanyang needle. Given po yun. Kung titingnan niyo yung profile ko, mayroon doon nakalagay na yung resilience, hindi lang, hindi ko na masaulo yung resilience ko. Yung nakalagay doon. So, alam ko na masakit na siya. Kahit naman umaray ako, kahit naman babalik pa rin ako the following treatment day. Wala akong magagawa. Anong kaya kong gawin? Taasan ko yung pain tolerance ko. Yun ang style ko. Kasi wala naman akong magagawa kahit umabsent ako, hindi pwede. Ang gagawin ko, lahat sa tagal ko nagkasakit, since 1997, ang dami nang ginawa sa akin procedure, tinusok, whatever, yung mayroon pang, yung kidney transplant ko, ganyan kahaba ang needle. So, ang ginagawa ko, iniisip ko, ano ba yung mas masakit kong na-experience na mas masakit? Then, iisipin ko, then syempre makakatulong yung inhale, exhale. Pag inhale mo, sabay tusok, may nababawasan. Para sa akin, ganon. So, you need to find kung paano mo siya. Hi, Jeff, from Italy. Hindi ko nga alam kung saan kayo sa Jeff sa Italy eh. Shout out sa mga taga-Italia. Hello. Italia. Jeff, saan sa Italy na nga? Sorry, ang memory. So, yun. Ganon. Parang mahirap na. Hindi ko sinasabing madali po ang dialysis. Hindi po masaya. Alam naman natin lahat na hindi masaya. Baka sabihin nila kaya pinapakita ko yung mga past pictures ko dahil dumaan ako sa worse, even worse noon dahil financially 45 lang ang dialysis. Ikaw ka sa pambayad, ang mahal ng injection. I started Recordmon. Ngayon, Recordmon pa rin ako. Ang hirap itawid. So, kailangan mo lang tulungan yung sarili mo how to be positive. And it's not that easy. Mahirap po talaga. Hindi ganun kadali. Madali sabihin, mahirap gawin. Peace of mind. Importante po yung peace of mind para magkaroon ka ng positive outlook. Alis ka dun sa, napakadaling sabihin yung mga toxic na mga lahat, toxic na tao, toxic environment, toxic whatever, kung kaya nating umiwas, let's step out of that place na toxic para it will help us as a whole bilang pasyente. Kasi otherwise, naisumukan ko po yung naiinis ako, hindi ako maka-express, hindi talaga ako maka-express, hindi ako yon, nahihirapan ako, dahil alam mo yung pakiramdam mo na, ito talaga literal, hindi ako maka-walk out. PWD ako. Sometimes you need to, di ba? Yung tao nag-walk out dahil walk out ako, nagsasagutan kayo, whatever, kung ano mang issue sa pamilya, sa friends, whatever. Di ba? You tend to walk out para lang breather. Tinatawag natin breather, let's inhale. Hindi ko magawa. Dahil, PWD ako. Ang hirap mag-walk out bilang pilay. Literal.
So, kailangan kong mag-step out doon sa world na kung saan toxic ako. At it really affects my well-being. Ang bilis makaapekto ng emotional struggle mo, emotional na nararamdaman mo, and even mental, nagmamanifest siya physically. Dagdag sakit, papangit ka pa. Pero totoo, hindi ganun kadali. It took me years. At hanggang ngayon, I'm still learning. Wait. Ah, Maminda, so pwede pa palang kabitan ang new perm cut sa previous na nasira? Ma'am, I cannot answer that one. So pwede bang palitan ng kabitan ng new perm cut sa previous na nasira? Akala ko hindi na pwede. Nasa left side na yun ha. Ma'am, Maminda, kung nandyan pa kayo, kung nandyan pa kayo, hindi ko yun masasagot dahil kailangan pong i-assess yan ng cardiovascular surgeon ninyo. Kasi po, inaano yan eh, dina-Doppler, ina-x-ray, ano pa man tawag nila dyan, parang inu-ultrasound. Then sila ang mag-decide na hindi na pwede. Kagugulat din ako, bakit same side? So, happy ako. Dahil same side, I was expecting na sa kabila na. Hindi pala. Dahil okay pa raw at he was saving my left ano man tawag dito, carotid or whatever, kung ano man yung tusukan dyan. So, yun po, hindi ko po masasagot yung tungkol sa yung tanong ninyo. Only the vascular surgeon can assess that at hindi ko po masasabing oo o hindi. Kasi kahit sabihin kong oo, pero ang assessment hindi, siya pa rin po ang sasagot noon. Kailangan niyo pong itanong yan sa vascular. Kasi dapat sasabihin niya sa inyo na ganito. Kaya nga po tayo nagpapakonsult. Okay? Kamusta IPPH mo? Normal ba? Okay naman po, pero bihira lang ako, once lang bihira ako nagpa-IPPH. Alam niyo kung bakit? Normal na yung phosphorus ko ever since. Since 2022, nag-fluctuate lang siya ng point something, hindi siya tumataas. Unlike before, ang taas-taas ng phosphorus ko at calcium ko ang baba. Albumin ko ang baba. Diyos ko po, utang-utang na ako sa itlog. Ngayon, kailangan kong baguhin yung disiplina talaga. Bakit daw ako kumakain ng ganito? Yung brown rice ko, brown rice, black rice, that's my choice. Nakatulong yun sa akin. Nakatulong yun sa akin dahil bumaba ang phosphorus ko. Kasi hindi ko naman, kasi mas tipid siya, sinubukan ko mag-red rice. Okay yun. Hindi ko sinasabing sa ibang pasyente ganun din. Hindi na ako kumakain masyado ng gulay na green leafy, kakain ako titikim. Pero kakain ako yung mga okra, salad na ampalaya. Kakain ako once in a while. Pag sinigang yung leaves, hindi ko masyadong kinakain, titikim lang ako. Yung fruits ko, bihira akong kumain ng fruits. Tikim lang din, minsan hindi talaga. Kasi ang potassium ko binabantayan ko. Calcium, hindi ako kumakain ng mga dairy. Hindi rin ako mahilig sa ice cream. Titikim ako ng ice cream. Pero dahil malamig na dito sa Baguio, at bihira naman akong nag-o-offer ng bibili ng ice cream dahil craving, hindi naman po. So, ganun. So, yung pagkain, it's always in moderation. You always work with kung ano yung food intake nyo, laging paulit-ulit ko sinasabi ito, paalala sa lahat, na yung pagkain, you work on your monthly lab. Kung ano yung monthly lab ninyo, ano yung mababa, mataas ang calcium, bawas mo na sa gatas, bawas sa ice cream, kung ano man yung mga nagpapataas ng calcium. Kulang ka sa potassium, taasan mo ngayon yung fruits mo. Hindi po ba? Moderation, magkaiba po yung tikim, magkaiba po yung kain na sakto lang. Ikaw mismo ang magsasabi nun kung gaano kadami. At the end of the day, nasa pasyente pa rin kung ilan yung, gaano kadami yung i-take ng pagkain na mataas sa ganito o mataas sa ganyan. At the end of the day, pasyente pa rin po ang masusunod. Ngayon, disiplina po talaga. In moderation. Iba po yung, gusto ko nga ng lechon. Wala nga ako nakain lechon noong December dahil wala akong napuntahang may lechon. Lechon ang hinahanap ko. Kasi gusto ko ng lechon paksiw. Wala akong nakitang lechon paksiw. Wala akong nakitang, nangihingi. Ang mahal. Ang mahal ng kilo. So, ganun,
kung iba yung lamon, iba yung kain, nasa sa pasyente pa rin po. Hindi laging iniisip na parang, magda-dialysis naman ako. Siyempre sila yon. At they have all the right na sabihin yun. At kung ganun po yung disiplina nila, wala po akong problema doon. Ngayon, kasi po ako, una-una PWD ako, ayoko na, nagbinabantayan ko yung weight ko. Kasi hindi ako pwedeng hindi pwedeng tumaba ng mabigat ng gusto. Kasi nag-walker po ako. Gaya ng sabi ko sa mga videos ko. Kaya minomonitor ko even my weight. Ngayon, nasa 58.8 na ako. So, ang target ko, at least 58.5 ang aking dry weight. Dati 56. Pero galing ako hospital nung kaya ang payat ko. Sakto lang ang 58 for me. Hindi ako pwedeng mag 60 plus kasi nahihirapan akong tumayo, mas mabagal ako. Pag nagkahalaman ako, nahihirapan akong tumayo kasi, di ba? May chance. So lagi kaya gusto kong gumagalaw. So ayun po. Oh. Ma'am Milda, I hope nasagot ko yung tanong ninyo. Ayan. Wait. Raul Mentero. Thank you po sa pag-share ng mga dialysis. Marami po dapat malaman. Opo. Ako hanggang ngayon marami pa rin akong Sir ano pangalan nun? Sir Raul. Hanggang ngayon continuous pa rin yung learning ko. Continuous pa rin yung aking pag-aral. Bakit ako nag-use ng walker? Ma'am, nasa video ko po lahat. Na hip replacement po ako. Na video ko po yan. Nag-hip replacement ako 2015. Wala na po akong hip bone. Wheelchair bound po ako pag long distance. Pag long distance na pinupuntahan ko, hindi ko po kaya ng walker, masyadong mahaba. Ang aking pong right leg ang may puwersa. Yung left ko walang bone, walang hip bone. Kaya kailangan ko, sa bahay naka-walker lang ako. Hindi ako nag-wheelchair sa bahay. Pag nag-garden ako, kung nakikita nyo, nag-walker ako, tapos uupo ako, walker ako, tapos upo ako. Ganun lang. Hindi kaya ayoko nang bumibigat ako dahil mahihirapan ako. Pagsakay sa taxi, siyempre pagsakay ka sa sasakyan, mahirap kung mabigat ka, siyempre puwersa mo yung binubuhat mo eh. So, yun po, Ma'am Dinda. Ano ba yun? Jeff, saan ka na nga sa Italy? Ano nga ba? Ano ba bang Italian ng Magnifico? Sorry, Jeff, kung nandyan ka pa. Magandang gabi, Ma'am Genevieve, Catherine, Viernes. Ang haba ng pangalan, Contemayor. Ang ganda rin ang apelido. Cantomayor pala. Maria, Genevieve, Catherine, Viernes, Cantomayor. Magandang gabi po sa inyo. So, ayun po. May iba pa pong kakatanungan? May gusto po bang mag-live, pumasok sa live para makachikahan din natin? Ma'am Lani, Kabigayan, sorry. I'm using my old glasses dahil nasira yung glasses ko. So anyway, hopefully next week may bago na akong glasses dahil duduling pa rin ako. Pero at least meron akong ginagamit. So, mayroon pa po bang ibang mga katanungan, thoughts? Tandaan lang po natin, learning is a continuous process. Lalo na sa dialysis, kailangan po natin, hindi naman natin kailangan magpakadalubhasa. Hindi natin kailangan magpakadalubhasa bilang isang pasyente, dalubhasa na maging doktor or at least man lang alamin natin yung iba po kasi yung experience ng pasyente, opo, maganda po yun. Pero we should not compare the patients. Huwag po natin ikumpara yung kung pasyente tayo, hindi natin dapat ikumpara yung sarili natin sa ibang pasyente ng dialysis. Kasi po, ang dialysis patient po, magkakaiba po kami ng health condition. Hindi ako diabetic. Thank God, hindi ako diabetic. Pero may problema ako sa hip, sa calcium. Okay ang calcium ko, pero like, yung nakaraan, nagpapasta ako, kasi nag-crack na naman siya eh. Brittle yung ngipin ko, meron na naman dito. So, kailangan ko na naman bumalik. So, pero normal yung calcium ko. So, yun. Iba-iba po yung health
condition natin at walang taong magkakapareho. I- Parang yung ating mga thumb mark, magkakaiba po ang body composition ng bawat isa, even the transplant patients. Kaya sila nagpapa-transplant kasi even unless identical match sila at identical twins, parehong-pareho sila ng kanilang genetic composition. Kasi may kilala rin akong parehong kambal na nagdialysis at nagtransplant. 'Yon, 'di ba? So, pero kahit kambal sila, yung process doon hindi sunod-sunod na parehong, hindi naman sila sabay nagkasakit. Mas nauna yung isa sa isa, sumunod yung isa. Ibig sabihin, predisposed silang dalawa. So, pwede po tayong kumuha ng gabay sa ibang mga kapwa pasyente, pero pag usaping medikal, mas maganda po isang guni natin sa mga doktor natin. Ugaliin natin ang pagsangguni sa ating mga doktor. Itanong sa mga doktor kung kikitain natin ang mga doktor, mas maganda kung tanungin natin lahat o kung ano man yung mga gusto nating concern doon sa nararamdaman natin o nararamdaman ng ating mga kapamilya o yung ating mga binabantayan at ilista lahat ng kanilang yung inyong mga concern, ilista para hindi makalimutan at kung tingin natin hindi malinaw at malabo sa ating pagkaintindi ang sinabi ng ating mga doktor, paulit, Doc, pwede po bang paki-explain o pakipaliwanag sa mas simpleng paraan? Kasi po, okay lang po yun dahil tayo po, hindi naman tayo lahat, hindi naman din ako doktor, pero mas gusto ko na inaalam yung mga nangyayari, yung mga ginagawa sa katawan ko, yung mga procedure na pinagdaanan ko before, bago pa siya pagdaanan, at least inaral ko siya, ano ba yung mga mangyayari after. Kasi yun, tinatanong ko rin sa doktor, ano, gaano katagal ang healing time, anong mga dapat iwasan, pero yon most likely, na-research ko na, gusto ko lang siyang i-confirm. Hindi ko inuunahan yung doktor. Siyempre, magkaiba naman yan, dahil sila pa rin naman ang expert on that. Pero at least ako, gusto ko, meron akong idea. Hindi ko pa na-experience ang spine tap, yung kinukuha ng liquid sa spine. Muntik-muntik na dahil may time na hindi natatanggal yung sakit ng ulo ko. So, pinagandaan ko na yung pain dahil alam ko masakit yun eh. Yung mga procedure sa akin, marami na akong procedure na yung skin test nga mas masakit, di ba? Kaysa doon sa tusok. Ewan ko para sa akin, mas masakit yung skin test kaysa sa fistula. Para sa akin. Ewan ko lang sa iba. So, kailangan kong taasan yung aking pain tolerance para hindi ako mahirapan sa fistula. Ganon. So, ito na po kasi yung lifestyle natin. Lifestyle natin. At kahit na transplant, sa mga transplant naman, oo, na-transplant ka, pero dapat mo pa rin aralin kung ano yung mga dapat mong iwasan, dapat mong, ano yung mga gamot mo, para saan ba yung gamot mo, bakit ka umiinom ng gamot na ganito. Pero hindi kailangan, kasi kung ang doktor mo pa ang tatanungin mo niyan, masyado nang mahaba. At least may idea ka lang, yung gano'n. Ano ang mga gamot na contraindication? May kontra yung, mahirap na kung marami ng sakit yung isang tao. Then ang daming may mga gamot na minsan na, bakit ganon? Kasi contraindicated, nagko-kontra-kontra, kaya siya may contraindication sa gamot na ganito. At doktor lang po ang makakasagot niyan. Kaya dapat palitan yung gamot. Lalo na po sa mga bagong pasyente, yung mga nagsisimula pa lang. Mayroon po bang mga bagong nagsisimulang dialysis dito? Actually, yung mga I still consider bago, yung mga less than 1, 2 years, yan, nagsisimula pa rin, lalo na yung mga 1 week pa lang, 2 weeks. Ang ma-advise ko bilang isang nagda-dialysis na more than 13 years, ang magiging advice ko po sa mga baguhang mga pasyente, try to focus. Kasi this illness is really overwhelming. Overwhelming na minsan, ang dami mong iniisip, hindi ka makafocus. So, breathe in, breathe out. Kasi pag wag po muna natin problemahin yung nandito, ito muna yung di ba lagi ko sinasabi ko, napapansin nyo, one step at a time. Kasi kung aligaga o marami na tayong iniisip, hindi ka na makafocus, the more na hindi ka makafocus, hindi mo masasolve yung bawat isa. One problem at a time. Opo, mahirap, pero at least may nasasolve kang isa kahit mahirap man yun. Unahin yung isa, and then ito, and then ito. Kasi pag,
tuliro, ano na, aligaga, ano gagawin ko? Nagganito yung emergency, ganyan. Relax. Kailangan natin i-compose yung sarili natin. Kasi, pag, minsan naman may iba, nakatulala na lang. So, iba rin yun. Kailangan mong mag-focus kasi otherwise, lalo na ako, pasyente, kailangan ko mag-focus kasi ako lang ang inaasahan ko dito. Opo, meron ako mga tulong, may nakukuha ako sa ganito, meron akong tulong, pero physically ako lang ang nagdidesisyon para sa sarili ko. So kailangan ko mag-focus talaga dahil ano ba, usually ang problema syempre pera. Pag okay na ang pera, go na ako. Unang-unang solusyonan na yung pera. May pambayad ba ako? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pag okay na yon, go. Ako, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, hindi naman ako takot sa sakit. Takot ako sa gastusin. Most of us are. Sa dami ng dinaanan ko, hindi na ako takot sa sakit, sa mga challenges. Bas, na-COVID ako. Ang iniisip ko, saan kaya ako maa-assign na ospital? Kasi ayoko sa private dahil mahal. So yung ganon, dinadasal ko sana sa government ako, sa BGH ako, sa BGH ako, sa BGH ako. Kasi otherwise, million ang babayaran mo na COVID. Hindi ako natakot sa COVID. Mas na-bore ako dahil tagal. Di ba? So, yun po. Yun lang. Thank you so much, Udi. Yun, hindi ko mabasa. Yun na, haba. Thank you so much. I admire sharing to every person who needs enlightenment regarding the condition. Ang hobby ko, pwede when I'm normal, but the pain holds art. Oh. Yes, ma'am. Naalala ko na kayo. Oo, Maminda. Oo. Oh. Nagkatarak removal na rin ako. Oh. Di ba? Ang dami ko. Yung katarak ko hanggang ngayon, binabantayan din. So, laban lang. At the end of the day, nasa pasyente pa rin yan kung paano niya bibigyan ng direksyon yung buhay niya bilang pasyente. Ang mga tumutulong po sa ating caregivers, kapamilya, kaibigan, at mga kakilala na sumusuport sa atin. Ito rin immediate family natin, yes. At the end of the day, yung pasyente pa rin ang importante. Ano ba ang mindset natin bilang pasyente? Kailangan natin tulungan ng sarili natin. Di ba? Ganun lang. Mahirap na. Totoo, mahirap. Hindi masaya. Nakakapagod. So, ganun lang. One challenge at a time. One challenge at a time. Kasi ayoko sabihin hindi matatapos o matatapos din yan. Pero kasi parang hindi naman siya natatapos, di ba? Pero ayoko isipin na ano ba yan, hindi matatapos. Eh di, go with the flow. Ganun lang. Para ang sarap mabuhay. Masarap mabuhay. Ang level ng kasiyahan nasa tao. Ako, maliit na bagay, makes me happy. Ang mga halaman ko, ang aso ko, makes me happy. Yung paglabas-labas minsan, happy ako, pero hindi ko yun hinahanap. Kasi alam ko, hindi ako pwedeng lumabas lagi. Pero una, mahihirapan ako at magastos. Hindi pwedeng yung luho mauuna dun sa pangangailangan. Kailangan practical tayo ngayong panahon na to. Di ba? So, yan po muna for now. I think isang oras na ata. Joy, may isang oras na ba? Ayan, may isang oras na, 59 minutes. So, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong gabi. Kahit na si Ma'am Mayet, next time, gandahan natin yung iyong yung iyong internet connection. Challenges makes us stronger. Yes, Maminda. Totoo ka dyan. And parang ganun lang yan yung ating mga experiences, life lessons, it makes us stronger. It gives us wisdom. It makes us a stronger person to fight for another challenges. Di ba? Ganun lang. Gaya nga ng sabi ko last time noon, mapapagod, magpapahinga, pero hindi susuko. O, di ba? Alsaya. Follow me on Facebook for more, mga kaibigan. Share nyo po sila, mga ladies and gentlemen. Share nyo po yung
live ko kung maaari, kung mayroon po kayong natutunan at kung na-inspire man kayo, paki-share ako sa mga kaibigan natin para tuloy-tuloy ang ating dahil po sa inyo kaya ako nandito. Pag habang mayroon pang sumusuporta, nandito ako. Pag wala nang syempre nanood, bakit ba nandito ako? So anyway, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa susunod po uli na Sabado, abangan po uli. Sana mas gawin ko natin uling ganito, yung sana may pumasok na mag-live para makilala rin po namin kayo at ma-share nyo rin po yung inyong mga journey sa amin at abangan niyo po yung mga susunod kong reels para po sa inyong lahat. Ngayon, yan po ang pagbabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan, hindi po ako doktor. Gusto ko lang pong i-share ang aking journey sa inyo at sa iba pang mga kapwa nating pasyente. Maraming salamat po muli. Follow me on Facebook for more. Laban lang. Adya. O, di ba? Ang saya. Good night!